Sino ka? Doktor, kumusta si Lola? Lumala ang tumor sa utak niya, kailangan na operahan. Mas mabuting, magmadali kang mag-ipon. Magkano ang gastos? 800,000 pesos. 800,000 pesos. Nang mamatay ang magulang ko, si Tita Maria ang nag-alaga sa akin. Sa mundo na to, si Lola lang ang nagmamahal sa akin. Kailangan ko siyang iligtas. Tipunin mo agad ang 800,000 para maoperahan na siya agad. Saan ako kukuha ng 800,000 pesos? Bini-bini, maaari kitang bigyan ng 800,000. Kapalit ng ano? Gusto kong ibigay mo ang pagkabirhen sa anak ko. Ano? Mabait na bata, maligayang kasal. Siya ba ang lalaki? Ang asawa ko sa impromptong kasal. Si Grace, para kay Lola, hindi ka pwedeng sumuko. Ginoong Thorn, gusto mo bang matulog? Napakaputle niya, pero ang lakas niya. Nakakagulat talaga. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sino ka talaga. Ako yung hinanap ng nanay mo, para pakasalan mo. Magkano ang binigay ng nanay ko? 800,000 dolyar. Para sa 800k, ipinagbili mo ang iyong pagkabirhen. Lumabas ka. Ayokong makita ka pang muli. Ganoon na ba ako kamuhi, para hindi niya ako tingnan? Magaling ang ginawa mo. Kamusta ang kagabi? Malusog siya. Hanggang alas 4 ng umaga kami. Mas mamula-mula ang mukha niya. Napakagaling iyan. Tama ang maestro. Lola, kaya kitang iligtas. Huling-huli ka na. Ayaw ng pasyente ng gamutan, kakalipas lang niya. Lola. Lola. Bakit nangyari ito? Ikaw na lang ang pamilya ko, sa mundong ito. Lola. Grace, maligayang bati. Buntis ka sa triplets. Buntis ako sa triplets. Wala na ang magulang at lola ko. Ang 3 sanggol na ito. Ang dugo ko ang dala. Kailangan ko silang iluwal. Kian, hintay mo ako. Magpapadala ako ng 200,000 pesos. Tita Maria, napanatili mo ba ang sweldo ko kahapon? Ibalik mo, para sa pang-araw-araw ko. Nakuha na nila, 800,000 pesos. Ano pa gusto nila? Walang pusong babae. Bakit kailangan mo ng ganyang kalaking pera? Para to, sa kasal ng pinsan mo. Ano bang problema mo? Sa ganyang kalaki ng tiyan, nagde-deliver ka pa ng pagkain, nasaan ang ama ng bata? Tawagin mo agad. Ang ama. May contact ka pa lang, na pangalang asawa. Tawagan mo siya. Pinakasalan ko lang siya, para malunasan ang kanyang sakit, dahil sa responsibilidad. Lumabas ka. Ayaw na kitang makita. Hindi niya ako mahal. Lalo na sa anak ko. Salamat, okay lang ako. Kailangan kong maghatid pa ng pagkain. Mula ika-27 na palapag pataas, eksklusibong lugar para sa'yo. Hindi ka pwedeng pumasok, umalis ka na. Bakit? May order ako sa ika-29 na palapag, at kailangan kong pumunta. Ikaw ay tagahatid lang, hindi mo ba alam na ngayon, si Ginoong Thorn ay reserbado ang lahat ng palapag. Mula ika-27 pataas, darating na siya. Ginoong Thorn. Si ng Thorn Enterprises sa Veridia. May bilyon-bilyong yaman, ang walang awa na prinsipe ng pananalapi. Ikaw na isang tagahatid, akala mo kapantay mo siya. Sir, pakisuyo naman sa kasong ito. Ang order na ito sa ika-29 ay napakaaga. Tingnan mo ang resibo, para makita mong totoo, at nahuhuli na ako. Sinabi ko nang umalis ka, isang tagahatid na katulad mo, hindi dapat nandito. Kung abalahin mo si Ginoong Thorn, kaya mo bang panagutan? Tinanggal ko na ang uniforme, pwede na ba ako pumasok? Ginagalit mo ba ako? Lumabas ka ngayon. O kami ang magpapalayas sa'yo. Dumating na si Ginoong Thorn.
Siya yun. Thorn, palalayasin ko na. Ang delivery guy na ito, lumabas ka na. Huwag mong dumisan ang paningin ni Thorn. Thorn, nagkamali kami. Thorn, Tanggal ka na. Lumayas ka. patawad po. Mahal ko. Kung manliligaw ka lang pala, hindi mo na kailangan gawin ito. Thorn, kailan kayo ikinasal? Bakit itinago mo sa akin? Mag-ingat ka mula ngayon. Yung buntis. Mali yata ang akala ko. Hindi maaaring asawa ko, ang isang napakabigat na tao. Malapit nang mag-expire ang order. Kailangan ko nang umakyat. Thorn, noong 8 buwan nakalipas, naghanap si Madam Thorn ng babae para putulin ang abstinence mo. At nakatulog sa iyo ang babaeng yon at naglaho. Ilang buwang hinanap ni Madam Thorn dahil sa paniniwalang maaaring magbigay ng tagapagmana. Sa huli, ang $100 bilyong na yaman ng Thorn Enterprises ay nangangailangan ng tagapagmana. Isang gold digger, hindi karapat dapat maging reyna ng angkan ng mga Thorn. Kapag nahagilap siya ng nanay ko, magkakaroon na ako ng diborsyo. CJ, mamaya na lang tayo mag-usap. Hoy, pinaghirapan kong ihanay ang mga babaeng to para sa'yo. Sa dami ng magaganda, wala kang nagustuhan. Thorn, alam mo ba may kumakalat ng chismis tungkol sa ating dalawa? Akal nila may nagawa na tayo. Kung magpapatuloy ka pa, Sabihin mo naman kung anong klaseng babae ang gusto mo para makahanap ako ng bagay sa'yo. Parang pamimili ng sorpresa to. CJ, tatawag lang ako. Excuse me. Saan po ang silid 2,906? yung buntis. Bakit nandito ka pa? Thorn, buntis siya. Ganyan ba ang trip mo? Kung di ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Bakit ka nagtatrabaho habang buntis ka? Malinaw naman, patay na ang asawa niya. Sino bang pahintulutan? Magtrabaho ang buntis na asawa. Thorn, bakit ka nagagalit? Gusto mo bang kunin ko siya? Di ka ba tatawag? Lumabas ka na. Director Liu, binigyan mo ng droga si Thorn, pero walang babae. Ito na ang solusyon. Mukhang matagal ka nang naghahanap. Kailangan mo ba ng tulong? Maraming salamat, paumanhin. Alam mo ba kung saan ang room 2906? Sumama ka sa akin. Narito, bakit walang numero ang mga pintuan? Mula ika-27 na palapataas. Area na ito, hindi na kailangan ng numero. Ngayon naiintindihan ko na. Salamat. Liu, mali ito. Buntis siya. Anong alam mo? Gusto ni Thorn ang ganito. Sa palagay ko'y hindi. Isang desperadong buntis. Tatanggi. Ang init. Kamusta? Ikaw. Hindi ko kaya, Ethan Thorn. Kailangan mong kontrolin ang sarili. Ginoong Thorn, alam kong may sakit ka. Nakakuha ako ng babae para sa'yo. Yung tipo mong gusto, huwag mo akong pasalamatan. Magkano ang binayad niya sa'yo? Pera. Hindi ko alam kung bakit urgent ang kaso ko para sa kanya, pero binigyan niya ako ng 800. Gusto na niyang kumita ng husto. Tinanggap niya ang 8 milyon para sa espesyal na serbisyo at buntis pa. G. Thorn, anong ginagawa mo? Isang buntis. Gumagawa nito. Ano naman, ginagawa ko na ito ng 1 taon. Isang buong taon. Ganun na katagal? Siyempre, ang rating ko, isa sa pinakamataas. Mga rating. May ganito bang sa industriya mo? Meron, hindi lang meron, apekto pa ng rating, ang dami ng order ko. Dahil sa magaganda kong review, dumarami ang order ko. Ang dami. Nakakagulat. Ethan Thorn. Nagkakamali ka rin paminsan. Umalis ka na. Hindi pwede. Code itong order, Ginoong Thorn, kailangan mo munang magbayad. Ginoong Thorn, anong ginagawa mo? Yung mata niya, parang pamilyar sa akin. Bitawan mo ako. Ginoong Thorn, kahit prinsipe ka ng Veridia City, hindi mo pwedeng sakan ang buntis, na katulad ko. Tama siya, Ethan Thorn. Walang puso kang tao. Paano mo nagawang atakehan ang isang buntis? Ibigay mo ang iyong telepono. Ay, ko ang numero mo. Tumawag ka kung kailangan mo ng tulong.
Kung may mangyari, dapat ba akong pumunta sa kanya? Pero may asawa na ako, hindi tama na makipag-ugnayan sa kanya. Hindi. Salamat, Ginoong Thorn. At saka, may asawa na ako. Kung tatanggapin ko ito, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ethan Thorn, muntikan mo ng saktan ng buntis, at ngayon, gusto mo maging kabit niya? Ginoong Thorn, hindi ka pa nagbabayad. Ganoon ba kahabag ang asawa mo? Na pinagtrabaho ka habang buntis? At humihingi ka pa ng pera sa iba? Isang order lang ito. Bakit mo pinag-uusapan ang asawa ko? Bakit ka ganoon kahuli? Nagde-deliver ako buong gabi. Magkano ang kinita mo? Ibigay mo ang pera. $100 lang ang kinita ko ngayon. Paulit-ulit kang nagsisinungaling na $100 lang. May lampas $1,000 dolyar. Para sa delivery ko ito. Hindi mo pwedeng kunin. Bilis, bilis. Anak, ilipat ang pera. Ibalik mo sa akin. Grace, may sasabihin ako sa iyo. Darating rin ang magandang buhay. Director Hayes, tingnan mo ito. Nasiyahan ka na? Hindi mo ba sinabing, Berhen pa siya? Tapos naglakas loob kang, humingi ng $300,000 na dot. Ang babaeng ganyan, ayaw ko. Director Hayes, kumalma kayo. Wala kayong tagapagmana. Kung pakakasalan niyo ito, pwede niyong piliin ang isa sa kambal 3 bilang tagapagmana ng pabrika. Kambal 3. Akala mo ba ampunan to? Naku, dapat pala tumahimik na lang ako. Pag-usapan natin. Muli ang halaga ng dot. Ito ang aking alok. Sang-ayon ba kayo? Hehe, tanggap ko. Huwag kayong magsisisi. Mark, bilisan mo. Dalhin natin si Grace sa bahay ni Director Hayes. Tara na. Bayaw. Pakawalan niyo ako. May asawa na ako. Director Hayes, huwag kayong maniwala sa kanya. Paano ko hindi malalaman kung may asawa siya? Sandali. Pag-isipan ko, kung gusto ko ng anak, sa kanya ako magkakaanak. Pag nawala ang sanggol, dalhin niyo sa opisina ko. Mabuti, tara na. Diretso na sa ospital. Ginagawa ang aborsyon gamit ang forceps. Kaya ko gawin dito mismo para makita ni Director Hayes. Ay, ang metikuloso ng anak ko. Dito na gawin. Ginoong Thorn, nakatanggap ka na ng gamot kahapon. Wala nang komplikasyon, di ba? Kung mahuli kitang, muling maglalagay ng droga sa akin, wala nang panibago. Hindi ko na ito ulitin. Ginoong Thorn, tinatawag ka ng babaeng buntis na yon. Bakit bigla niya akong tinatawag? Nagbebenta siya ng sarili para sa pera. Nasusuklam ako sa babaeng materialistiko na katulad niya. Ginoong Thorne, hindi ka ba sasagot? Mahal ko, pakisagot naman. Iligtas mo ang ating sanggol. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hello, mahal ko. Iligtas mo ako. Sinabi kong huwag mo akong hanapin. Makinig ka muna sa akin. Buntis ako. Buntis ano? Hello. Pangahas kang tumawag ng hindi ko alam. Mark, mga pamangkin mo sila. Kung may konsensya ka pa, ibababa mo ang mga forceps. Hoy, Ginoong Thorn, kamusta ang babaeng buntis? Gusto mong tignan? wala na ba akong mas importante? Ginoong Thorn, hindi ba yan ang bag ng babaeng buntis? Ang maskara. Naalala ko hinahanap ni Madam Thorn, ang babaeng nakamaskara para sa'yo. Baka naman. Ang babaeng buntis, ang asawa mong hindi mo pa nakikita. Ang babaeng may maskara. Ang babaeng buntis. Buntis. Sabi niya buntis siya, at nasa peligro. Sagipin mo siya. Bilis pa, Chuper. Ginoong Thorn, nahanap ko na ang address. 33 Emerald Street. Makikiraan. Lumabas ka. Ayokong makita ka pa ulit. Ginoong Thorn, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Ang gusaling ito, may buntis ba rito? Buntis. Tama na ang kalokohan. Samahan niyo si Ethorn. Ang buntis dito ay asawa ni Ethorn. Dala niya sa sinapupunan ang tagapagmana ng korporasyong $1 bilyon.
Ginoong Thorn, may buntis sa unit 401. Ako ang gagabay sa inyo. Dito po tayo. Hindi. Mga walang hiya na pinagkakakitaan ko, swerte nilang buhay pa. Mamatay ka. Paparating na ang asawa ko. Pinsan, yang asawa mo ay duwag na duwag. Nandito kang buntis, nasa na siya? Yang lalaking yan. Kung hindi dahil sa kanya, mas mataas sana ang halaga mo. Kung maglakas loob siyang pumunta, papatayin ko siya. Mura, nang babanta ka pa. Huwag mong sabihin, si Thorn ng Viridia City ang asawa mo. Mark, tigilan mo na siya. Wakasan mo na yung pagbubuntis. Mahal, darating ka ba? Kailangan ka ng mga anak natin. Ginoong Thorne, ito na po. Walang tao. Sino ka? Walang tao rito. Ginoong Thorn, anong dala mo rito? Ginoong Thorn, ito ang kwarto. Ginoong Thorn, bakit pupunta si Ginoong Thorn? Director Hayes. Narito si Ginoong Thorn. Magtago ka sa ilalim ng kama. Ah, si Ginoong Thorn pala, hindi ang asawa ko. Mukhang ang mga anak natin at ako ay walang halaga sa kanya. Bilis, umalis na tayo. Kayo lang ba dalawa? Nasaan ang buntis? Siya ba ang tinutukoy mo? Ilang araw nang hindi umuwi. Ang pamangkin kong to ay walang hiya. Gulo ang personal niyang buhay. Tumigil ka. Kapag narinig ko pa ang salita mo, hindi ako magpipigil. Paano mo ako napatanto? Inilagay mo ang maskara sa bag ng buntis para maakit ako rito. Peke ang lahat ng pagbubuntis na yon. Katha-katha lang. Ginoong Thorn, kuminahon ka muna. Ano? Nawala ang nanay ko. Ginoong Thorn, anong nangyari kay Madam Thorn? Malamang nakalabas siya ng patago. Para hanapin ang babaeng yun. Ayos lang. Hanapin na natin siya. Matanda na siya. Sige. Buisit na babae, ang kulit talaga. Tiniis ko ang pagbubuntis niya. Ngayon may problema pa kay Thorn. Stang na nito, ayaw ko na sa kanya. Director Hayes, teka muna. Ito ang alok ko. Babaan ko ang presyo. Okay na ba ang US dollars 100,000? Umalis ka na. Kunin na siya ng may gustong kumuha. Kung malaman ni Thorn, kahit 10 buhay, hindi sasapat. Director Hayes. Nay, ano nang gagawin natin ngayon? Hindi nakuha ang dote, tapos nakipagsiping pa sa kanya. Mas mahirap na siyang ibenta. Pala, kalakal lang pala ako, na pambarter. Ito ang pamilya ko. Malas talaga. Itapon na tong babae ngayon din. Huwag nang papasukin ulit. CJ, Hindi ako si Suko. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko. bakit siya hinimatay? Tumawag ng ambulansya. Saan napunta ang manugang kong babae? Manugang. Madam Thorn, dalhin niyo na sa ospital ang manugang mo. Delikado ang sanggol kung magkakadugo ng malala. Doktor, kumusta na ang manugang kong babae? Bakit hindi pa siya nagigising? Huminahon ka. Okay ang mga sanggol, walang malubhang problema. Pero siya ay kulang sa nutrisyon at na-stress na husto, kaya matagal siyang walang malay. Kailangan niya ng maraming pahinga. Munting Grace, nagising ka na. Nabalisa ako ng husto. Madam Thorn, anong ginagawa mo rito? Nasa ang ospital tayo. Nasa ospital tayo. Natagpuan kitang walang malay, sa gitna ng kalsada, at dinala ka agad dito. Buti na lang ay okay ang mga sanggol. Madam Thorn, gising na ako ngayon. Pwede na ba akong umalis sa ospital? Ang sosyal ng kwartong ito. Hindi ko kayang bayaran. Huwag kang mag-alala, hindi problema ang pera. Ikaw ngayon ang ina ng magiging tagapagmana ng Angkantorne. Sa hinaharap, maninirahan ka sa mga mansyon namin. Magmamaneho ng mamahaling sasakyan at gagastos ng walang limitasyon. Wala ang lahat ng iyan. Ang pamilyang Thorn, ito ba ang angkan? Pinakamakapangyarihan sa Viridia City. Kung hindi ako nagkakamali, ang tagapagmana ng Viridia City ay apelyidong Thorn, tama ba? Eksakto. Tatawagan ko kaagad ang anak ko. Ipapaalam kung okay ka na. Ethan Thorn,
Ang asawa ko ba ang sikat na si Mr. Thorne? Pasensya na, ang numerong tinatawagan mo ay hindi inilan. Pakitingnan muna bago muling tumawag. Siyempre naman, imposibleng si G. Thorne ang asawa ko. Grace, nag-iimbento ka na naman. Bakit napatid ang tawag? Ang tarantado na iyon. Nagpalit ng numero ng hindi ko alam. Okay lang. Baka, abala siya ngayon. Tawagan mo na lang mamaya. Ang bait-bait ni Grace, ang walang hiyang yon. Nagpalit ng telepono ng walang paalam. Pagbabayaran niya to. Si Madam Thorne ay parang ina ang init. Ang tagal na nung huli akong kinumusta. Grace, anong problema? Hindi ka pumasok ngayon. Alam mo bang tiniwalag ka ng plataforma? Pasensya na. Nasa ospital kasi ako. Hindi ako makakilos. Merong ibang trabaho na pwedeng gawin. Kailangan ng tagalinis sa Zenith Palace Hotel. Kung gusto mo, pumunta ka na ngayon. Huwag ka nang mabigo. Sige, pupunta na ako agad. Madam Thorne, may gagawin lang po ako. Magpalitan tayo ng contact. Sabihan mo ako kung may mangyari. Anak, mag-ingat ka. Naalala ko na. Laging magkasama si Leo at yun. Alam niya kung nasaan yon. Ginoong Thorne, tumawag sa akin ang nanay mo. Leo, kasama mo ba si Ethan Thorne? Maria, nasaan ka na? Pupunta ako dyan. Tarantado, nagpalit ka ng numero ng walang paalam. Nawala pa ang manugang ko. Ma, anong ibig sabihin nito? Tarantado, pasalamatan mo ako. Nahanap ko ang asawa mo. Ipinadala ko na ang WeChat niya. Pumunta ka sa Zenith Palace Hotel ngayon. Naghihintay siya sa iyo doon. Una, nilinlang niya tayo para pumunta sa nakakadiring hotel na iyon. Tapos nagreklamo pa sa nanay ko. Huwag mo siyang maliitin. Thorne, saan tayo pupunta ngayon? Sa Zenith Palace Hotel. At may regalo tayo para kay Grace sa daan. Anong klaseng regalo ito? Hintayin mo ako sa Zenith Palace Hotel. Kailangan kitang kausapin. Paparating na ako. Ano kaya ang gusto ng asawa ko? Sige. Pasensya na. Chloe, ikaw ba yan? Hindi ba't ito yung dating henyo? Nag-grace mula sa universidad natin? Naglilinis ka na lang ng hotel ngayon? Ito ba yung empleyadong nagkukunwari lang na mabait? Buntis ka na, manlalandi ka pa rin. Parang wala ka namang dating na nakakaakit. Mualang-galang na po. Kailangan kong linisin ang event hall. Makiramay na lang po kayo. Nadumihan mo ang damit ko. Lumuhod ka't linisin mo. Gusto mong linisin ko to? Siyempre gagawin ko. Tanggalin mo yan agad. Gagawin ko na ngayon. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Pok-pok. Ang drama mo. Galit na galit sa gasgas lang. Kahit yung sanggol sa tiyan mo, nahihiya na siguro. Chloe, bantayan mo ang pananalita mo. Tigil na yung kaguluhan. Aba, si Miss Chloe pala to. Anong milagrong nagdala sa'yo rito? Sir, yung tagalinis. Ang lakas ng loob. Si Grace, humihingi ka ng paumanhin kay Miss Chloe. Kung hindi, pagsisisihan mo to, si Thorne ng Thorne Enterprises. Malapit nang dumating. Gusto mo bang makita niya tong kalokohan? Sir, sila ang nangudyok. Kayong dalawa, pigilan niyo siya. Anong akala mong ginagawa mo? Sinamantala ang pagbubuntis niya para magkunwaring aksidente. Ipagpaumanhin niya ako ngayon din. Palayasin niyo siya rito. Nakakadiri ka na. Ako ang humingi ng tawad. Hindi kailanman. Grace, hi Grace. Nagkakagulo ka na naman. Darating na si Thorne anumang oras. Malaking kliyente natin siya para sa hotel. Kung masira ito sa pakikitungo mo. Ikaw ang sasagot sa mga pagkalugi ni Thorne. Dumating na si G. Thorne. Sa kalagayan kong ito, hindi ako dapat makita. Chloe, pasensya na. Nabahiran mo ang damit ko. Lumuhod ka ngayon din. At linisin mo ito para sa akin. Bitawan mo ako. Kung hindi ka susunod, ngayon din ay paparusahan kita ng matinding leksyon para matuto kang maglingkod sa mga tao. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo rito, buntis? Nagtatrabaho ako rito ngayon. Itong masamang babae. Paano niya nakilala si Thorne? Isang malandi siyang nangahas akitin si Thorne. Ginoong Thorne.
Bastos ang buhay ni Grace. Nagdalang tao ng walang asawa. At iniwan siya ng asawa. Dagdag pa, may dalawa siyang kamag-anak na nanggaganso. Pabigat lang siya sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ikaw, Pinaluhod mo ba siya? Gusto ko lang siyang mag-sorry. Binahiran niya damit ko. Thorn, tingnan niyo. hindi ako may gawa. Mga tao niya ang nagbuhos ng wine sa suit. Tapos ako sinisisi. Ikaw, Mga gwardya, palayasin niyo siya. ano na kasalanan ko, Thorn? Yung sinabi niya kanina. Totoo ba? Ang pamilya mo. Alam ba ginagawa mo? Alam nila. Pero wala silang pakialam. Nagtatrabaho siyang buntis para mabuhay. Sariling pamilya pa ang umaabuso. Iniwan siya ng asawa. Isang ganid na lalaki. Kailangan siyang turuan. Ngayon din. Tawagan mo yung asawa mong gago. Ang lagim. Papatayin kaya ang asawa ko. Huwag na lang lumoko. Hindi na kailangan. Salamat, G-Forn. Aalis na ako. Buntis. Kailan ka darating, Sinta? Nandito na ako. Naghihintay ako sa table isa. Ginoong Thorn, alam mo ba itsura ng asawa mo? Hindi pwede, siya ba ang nakauna sa'yo at hindi mo man lang siya nakita? Bakit wala pa siya rito? Tingnan mo, Ginoong Thorn, hindi ba yun ang buntis na babae? Hindi ako bulag, nakita ko na siya. Mukhang, naghahanap siya ng tao. Ginoong Thorn, hindi ba siya ang kumalas sa'yo sa sapilitang kasal na yon? Imposible. May asawa na siya. Papalapit siya. Ginoong Thorn, anong ginagawa mo rito? Ang buntis na babae. Anong ginagawa mo rito? Pinapanta ako ng asawa ko dito. Asawa mo ang nagpatawag sa iyo dito? Totoo ba ang sinabi ko? Siya ba talaga ang asawa mo? Ikaw ang asawa ko. Hindi. Paano magiging asawa ko si G-Forn? Babaeng buntis, ikaw ay. Grace, anong ginagawa mo dito? Tol, emergency ito. Tulungan mong magpanggap na asawa ko. Tapos gumawa tayo ng dahilan para umalis. CJ, huwag kang gagalaw. Ingatan mo ang sanggol. Umuwi na tayo. G-Forn, kami ng asawa ko ay aalis na kami ngayon. Tigil. G-Forn, ano pa ang gusto mo? Ikaw ba ang asawa ni Grace? Eksakto. Ako ang asawa ni Grace, ama ng kanyang anak. Akala ko yung babaeng buntis, ang asawa ko. Mukhang nagkamali ako. Ikaw, Sa tingin mo karapat dapat kang maging asawa niya? Payo ko sa'yo, makipag-divorce ka na ngayon. Divorce. Hiwalayan. asawa ko si Grace. Anong karapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? G-Forn. Sa amin lang ito. Wala kang pakialam. Tara na. Tingnan niyo si Ethorne, nag-aapoy sa pag-ibig. Ang galing ng pagpapakita. Ay, may kakaiba dito. Ethorne, hintayin mo ako. G-Forn. Anong balak mo? Ibaba mo ako. May pake ka pa sa kanya? Iniwan ka niyang mag-isa. Pinagtrabaho ka habang buntis. At pinilit kang kumuha ng ganong trabaho. Ang hamak na yan, hindi karapat dapat maging asawa mo. Huwag kang makialam. Bakit siya mas mabuti sa akin? Aminado ako. Aking buntis na mahal. Sa pagmahal na ako sa'yo. Wala akong pake kung may anak ka. Wala akong pakialam sa nakaraan mo sa asawa mo. Ikaw. Pwede ba tayong magsama? G-Forn. Buntis pa ako. Huwag mo tong gawin. Bakit nung hinawakan ng sanggol? Parang may pamilyar na pakiramdam. G-Forn. Ikaw ang pinakamayaman. Tagapagmana ng Veridia City. Hindi tayo magkawangis. Magkaibang mundo tayo. May makikilala kang mas mabuti. Aalis na ako. Ginoong Thorne, yung buntis na babae. Umalis na. Umalis? Tumanggi siya sa'yo?
Ginoong Thorne, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa Viridia City. Mga babaeng nanliligaw sa'yo, pwedeng pumila ng kahabaan. Itong buntis pa ang aayaw sa'yo. Gaya ng inaasahan, galing sa taong pinansin mo. Ang tapang ng pagkatao. Kung di ka marunong magsalita, tumahimik ka. Ginoong Thorne, tulad ng sabi nila, pagtapos na, kalimutan na, laging may mas better na darating. Tara, mamaya kami ng mga tropa, ang sasaya sa'yo. Alis na tayo. Arthur, okay ka lang ba? Okay lang. Kaibigan mo yung lalaking kanina, di ba? May hindi ba kayo pagkaintindihan? Pasensya na, kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Bukas may reunion tayo. Nagpa-reserve na kami ng function hall. Dahil alumni ka ng department at ng student council. Pupunta ka ba bukas para magsaya? Magsaya ka naman. Nung umalis ka sa council dati, nagdamdam ang lahat. Ngayong nakita ka ulit namin, masaya sila. Kailangan ko nang umalis. Siguradong pumunta ka bukas. Madam, hello, anong problema? Kumusta ang aking manugang? Nakita mo ba ang asawa mo ngayong araw? Nasa Zenith Palace Hotel pa rin ako. Hindi ko pa nakikita ang pagdating ng asawa ko. Ano? Ang binatang iyon ay nangahas na hindi ka sinipot. Huwag kang mag-alala, anak. Pagbalik ng binatang iyon, sasawayin ko siyang mabuti. Huwag po kayong mag-alala, Madam Ford. Hindi naman ako nagmamadali. Tsaka, may alumni reunion ako bukas. Baka sa mga susunod na araw, hindi tayo magkikita. Ganun ba? Ayos lang. Hindi na kita abalahin pa. Pag uwi ng binatang iyon, gaganti ako para sa'yo. Ibababa ko na ang telepono. Lumuhod ka agad. Inay, ano ang problema? Walang galang na anak. Sinabi kong pumunta ka sa Zenith Palace Hotel para sunduin ang manugang ko. Bakit mo siya iniwan? Hindi ginaganyan ang isang asawa. Ngayong araw, hindi mo talaga siya nakita. Ang nakita ko ngayon ay isang buntis na dalaga. Ina, ngayon, malinaw na. Pumunta ako sa The Zenith Palace Hotel. At ikaw pa ang sumasagot sa akin. Kakausap ko lang sa manugang kong babae. Sa telepono, hindi kanya nakita buong araw. Naghihintay pa rin siya sa hotel. Huwag mo sabihing pumunta ka. Ina, talagang pumunta ako. Ayaw kong marinig iyan. Maaga namatay ang tatay mo. Pinaghirapan kitang palakihin. Ngayon ikaw pa ang sasagot sa akin. Ang hirap ng buhay ko. Sige. Ina, nagkamali ako. Mas mabuti yan. Makinig kang mabuti. Bukas, may reunion ang manugang ko. Sa The Zenith Palace Hotel. Kasama ang mga kaklase niya. Sasamahan kita para. Hindi mo na siya. Pabigwing muli. Ina, may gusto na akong iba. Desisyon ko na ito. Walang dahilan. Ang babaeng iyan ay nagsinungaling sa nanay ko. Ang mapagpanggap na social climber ay isang manloloko. Hindi siya karapat-dapat magpahid ng sapatos ng buntis na iyon. Kahit hadlangan pa ako ng nanay ko, pakakasal ako sa'yo. Mia, ang kwintas mo, bagong modelo ng Balenciaga. Regalo ito mula sa asawa ko sa aming anibersaryo. Siya ang pumilit bumili. At manager siya ng hotel na ito. Ako ang sasagot sa lahat. Magsaya kayo. Ang galante mo. Gaya ng dati, ikaw ang pinakaswerteng ikinasal. Narito na tayong lahat. Magsisimula na ba tayo? Saglit lang, maghintay tayo ng 2 minuto. Hindi pa dumarating si Grace. Grace? Yung umalis sa instituto. Nakita ko siya kamakailan at inanyayahan ko sa reunion na ito. Anong ginagawa niya dito? Dati niyang inaakit ang mga lalaki at hinahamon ako. Hindi pa ba siya sumusuko? Paumanhinsa. Paghihintay. Grace, ikaw ba ang tagalinis? Ang dating kampiyon ng kagandahan, ngayon ay buntis at naglilinis dito. Nakakagulat na panoorin. Tama na ang komento. Maupo ka na, Grace. Grace, matagal na hindi nagkita. Naglilinis dito. Uminom ka. Grace, alam kong mula high school pa lang, ayaw mo na sa akin. Pero matagal na, ang panahon. Galit ka pa rin ba? Paumanhin po, buntis ako. Hindi pwede uminom ng alak. Baka naman, may hinanakit ka pa rin. Sa nangyari noong high school, nang maagaw ko ang posisyon mo sa excellence competition, kaya, hanggang ngayon may galit ka pa rin? MS, Mia. Maraming taon na ang lumipas, nakalimutan ko na yon. At saka, ikaw ang nagpahulog ng baso. Noon, hindi ako. Huwag mong baluktutin ang katotohanan. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Nakita kong mabuti. Sinadya mong basagin ang baso ni Mia. Alam mong kay Mia yon. Tapos sasabihin mo wala sa'yo. Halatang apektado ka pa rin. Ang asawa ni Mia ang manager dito. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka maawa siya at bigyan ka ng asawa niya ng promotion at sahod. Sabi ng asawa ko, ang sahod ng mga tagalinis ay depende sa area na asignado. Grace, kung luluhod ka,
at inom kasama ko, papayagan ko ang asawa ko. Nabigyan ka ng mas maraming kisses. Ano sa tingin mo? Tama na. Magkakaklase naman tayong lahat. Sa student council noon, tigilan niyo ang panunodyo. Arthur, pinagtatanggol mo ba siya? Buntis kang pumunta dito. Ni hindi mo nga alam kung sino ang ama. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras dito. Anong balak niyong gawin? Sinong nagsabing pwede kang umalis? Grace. Nandito ang 10,000 dolyar. Ayaw mo bang ipakita sa amin kung paano dadalhin mo ang anak mo sa mundong ito? Hot culture dress ko. Grace, ang sama mo talaga. Kung marumi ang mga bibig ninyo, mag-toothbrush kayo. Bitawan mo ako. Narito ang $30,000 ko. Ang makapagpaturo kay Grace. Ang $30,000 na ito ay mapapasayo. Mia, tutulungan kitang parusahan siya ngayon din. Mia, tama na. Noong nasa student council tayo, lagi mong inaapi si Grace. Hanggang ngayon ba'y ganito pa rin ang laro mo? Mia, anong ginagawa mo? Grace, masamang tao ka. Anong karapatan mo? Nahawakan mo ako ng ganyan? Hindi mo nga tinitignan ang sarili mo. Anong katayuan mo? Mia, ano bang gustong gawin? Ano bang gusto kong gawin? Simple lang, gagantihan kita. Nang parehong paraan. Mamaya, kapag nakita mo na ang manugang mo, magsalita kang maayos. Huwag kang nakaasim ang mukha buong araw. Opo, ina. Mabuhay si Director Thorne at ang kanyang kagalang-galang na ina. Mabuhay kayo. Ngayong araw, may grupo bang narito para sa alumni reunion? Nasaan sila? Opo. Nasa private room isa po sila. Sasamahan ko sila. Parito po kayo. Mia, anong ginagawa mo? Grace, hindi ba't bawal uminom ng alak ang mga buntis? Titingnan ko kung ano ang mangyayari kapag uminom ng alak ang buntis. Patunayan mo sa lahat. Saka, sabi nila mula nang magbuntis ka, hindi na nagpakita ang asawa mo. Nagbenta ka ba ng sarili para sa pera? At ngayon hindi mo alam kung kaninong anak ito. May sakit ba siya pagkatapos kailangan nating maglinis ng husto? Sa class reunion na ito, paiyakin natin si Grace para aliwin tayo. Patunayan niya kung paano manganak ng lasing. Mia, tigil mo yan. Illegal ito. Wala akong ginawa. Si Grace ang uminom at nagkasakit ng mag-isa. Wala kaming ginawa. Kayong... Grace, ngayon makikita mo ang gagawin ko sa'yo. Bruha ka. Ang lakas ng loob mong lumaban. Mia, ang dinadala ko ay anak ni Mr. Thorne. Kung sasaktan mo kami ngayon, wala nang kawala kayo. And Thorne, wala kang hiya sa pagsisinungaling. Grace, makakita ako sa sariling mata kung pupuntahan ka ni Amy Thorne ngayon. Pakawalan mo siya. Buntis. Kumusta ka? Masakit na masakit ang tiyan ko. Anong nangyari sa manugang kong babae? Paano ito nangyari? Inay. Sinasabi mo bang ang buntis na yon ay asawa ko? Alaynan, imposible yan. Grace, ang asawa ni Grace ay si E. Thorne. Silang lahat. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para saktan ng asawa ko? Hindi ako, siya ang. Sila yon, wala akong kinalaman. Kayong nagbayad sa amin para atakihin si Grace. Mia, hindi ka ba nahihiya? Ay, Thorne, nagkamali ako. Hindi ko alam na si Grace, palang asawa mo. Patawarin niyo ako ngayon. Patawarin ka? Sino ang nagpatawad sa manugang ko? Lahat ng nandito ngayon. At nansakit sa asawa ko. Hindi nyo ito makakalimutan. Dalhin nyo sila. Inay, asawa ko. Ethan, bilisan mo. Nahimatay ang asawa mo. Dalhin niyo sa ospital. Buti na lang at ligtas ang sanggol. Pero hindi ko akalain, Thorne, ang asawa ng buntis, ikaw pala. Hinabol mo ang buntis ng matagal, ngayon maghihiwalay kayo. Ang kalokohan. Hindi ba ikaw ang naglagay ng droga sa inumin ko? Hindi ba ikaw ang naglagay sa kwarto ko? Ano? Nilason ka ni Leo? Madam, huwag po kayong magalit. Ginawa ko lahat para kay Thorne. Hindi ba't pinapanood mo ang buntis maghatid ng pagkain? Nakaisip ako ng dahilan para pumunta siya. Kasalanan ko, natanggal siya sa trabaho. Dahil dito, Kawawang babae, karapat dapat sa awa. Una, nagpakasal siya para sa gamot ng lola niya.
sa pagpapakasal ng madalian sa'yo. Kung hindi, sa sama ng ugali mo, hindi ka makakapag-asawa. Nagde-deliver talaga siya ng pagkain. At nagpakasal, para may pambayad, sa gamot ng lola niya. Ano pa bang dahilan? Akala mo ba para sa pera mo? Anak, ano na pakiramdam mo ngayon? G. Thorn, Madam. Anong ginagawa ninyong mag-asama? Anak, sinabi ko na sa'yo. Ikaw ang manugang ng pamilyang Thorne. Si Ethan, ang asawa mo. Grace, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako ng akala sa'yo. Okay lang, asawa ko. Tuwing ako'y nasa panganib, tinutulungan mo ako. Salamat. Tatlumpu beachfront villa. Isa zero luxury sports car. Cashmere Blue Sapphire. 5 set ng alahas. 66.6 milyong cash. Anak, nagustuhan mo ba ang mga regalo? Madam, ang mga bagay na ito, masyadong mahalaga. Hindi ko kayang tanggapin. Encantada. Ikaw ang pinili kong asawa para kay Ethan. Ngayong, dadalhin mo ang 3 tagapagmana ng pamilyang Thorne. Lahat ng ito ay walang kasing halaga kumpara sa'yo. Maliit na regalo lang ito mula sa nanay. Salamat po, Madam. Bakit madam ang tawag mo sa akin? Inay. Mas maganda yan. Paglabas mo sa ospital. Mag-shopping tayo. Mounting Grace, tingnan mo. Pumili ka ng anumang gusto mo dito. Kung hindi ka makapili, bibilhin ko ang buong mall para sa'yo. Huwag, masyadong mapagbigay. Ah, ito'y wala lang. Diyos ko, tuturuan kita kung paano gumastos. Ito. Kung ayaw mo sa 3 ito, ang iba'y ipadala sa pamilya Thorne. Sige, lahat ito'y pinakabagong moda. Isusuot mo pagkatapos manganak. Ipadala lahat sa pamilya Thorne. Ale, isama na rin ba ito sa Thorne? Huwag ito. Pati itong, at yung mga sinabi ko kanina, maliban sa mga luma, lahat ay para sa pamilya Thorne. Naiintindihan. Ale, ilagay niyo po ang mga ito sa kwartong iyon. Lahat ito'y para kay Munting Grace. Dalhin sa kwarto ng amo. Sa kanyang kwarto. Sandali. Kasama ko si Ethan Thorne sa kwarto. Hindi po, Ale. Sa guest room na lang ako. Para saan pa ang guest room? Kayo ni Ethan, mag-asawa na, dapat magkatulog. Seryoso, kailangan ko ba talagang matulog kasama siya? Bakit ngayon? Ayaw mong paliguan kita? Ako. Nakita kong abala ka sa pag-aaral. Kaya ko nang maligo. O nga pala. Binili ito ni nanay para sa atin, at pinilit ako na ibigay sa'yo. Ginoong Thorne. Binili niya ito para sa'yo. Hindi ba tayo? Nasa parehong marriage certificate? Pasok. Ginoo, oras na para maglapat ng gamot. Espesyal pinili ni Ale ang mga ito. Hindi lang nag-aalis ng peklat. Sa tamang pag-aalaga, mababawasan ang stretch marks pagkapanganak. Iginiit ni Ale na ilapat ito sa buong katawan para mamassage ka ng amo habang buntis. Teka, buong katawan ang sinabi mo. Ginoo, tandaan yung ipahid dito sa hita ng asawa mo at sa dibdib niya, lalo na sa mga parteng iyon. Pagkatapos masahihin mo ang tiyan ng asawa mo, huwag lalaktawan ang kahit anong hakbang. Sige. Humiga ka sa kama. Ako na ang bahala. Ako na ang gagawa. Huwag kang tamahan. Mangangati ng konti sa simula. Tiisin mo lang sandali. Mabilis naman ito ma-absorb ng balat. Anong ginagawa mo? Sabi ng nanay ko dapat buong katawan ang lagyan. Kaya pati dito. Ibigisin mo. Ethan Thorne, tapos ka na ba? Sasagutin ko lang ang tawag. Magpahinga ka. Leo, sana importante ang dahilan ng tawag mo. Thorne, nakaabala ba ako sa inyong mga private moments, kaya pala galit na galit?
Kung walang seryosong sasabihin, pupunta ako dyan para bugbugin ka. Sige na, sige na. Ang handaan na pinapagawa mo, malapit nang matapos. Kailangan mo lang i-confirm ang listahan ng mga bisita. Gusto mo bang imbitahin mga kaklase niya sa universidad? Sundin mo lang ang utos ko, at huwag nang magtanong. Tipunin ng lahat ng makapangyarihan. Sa Veridia City, ipapahayag natin ang tunay niyang pagkatao sa lahat, para hindi na siya guluhin pa ng sinuman. Bakit bigla na lang nag-uusap si Ginoong Thorne tungkol sa pagpaplano ng isang piging? Kanina inakita ko si Ginang Thorne na tila napakasaya. Malinaw na kasal ni Ginoong Thorne ito. Sa palagay mo ba bakit ganun kasaya si Madam? Kasal? Si Ginang Thorne, pwede ba siyang magdamit pang kasal habang buntis? Baka hindi yung nasa bahay na to ang ikakasal. Ano nang ibinahihiwatig mo? Hindi mo ba iniisip ang estado ni Binatilyong Thorne? Dapat siyang magpakasal. Sa kapantay niya sa lipunan, isang ordinaryong empleyado lang siya. Wala na ba kayong mas importanteng gagawin? Pangahas kayong mangsismis tungkol sa mag-asawa. Gusto niyo pa bang manatili sa pamilyang Thorne? Manugang, hinahanap ko lang po kayo. Malayo pa naman ang piging. May parke malapit dito. Pwede kayong magliwaliw sandali. Salamat. Walang anuman, Manugang. Aalis na po ako. Honey, ang galing mo talaga. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang handaan. Ang galing, di ba? Ano nang ginagawa ni Grace dito? Hindi ba't sa hotel siya nagtatrabaho? Kailangan kaya niya ng panggastos sa bata? Kaya nagyaya pansamantala? Buntis na babae yan si Grace. Huling nakasalubong ko ang kaklase ko sa universidad. Sa hotel, siya yon. Malamang pumunta siya sa pamilya Thorne para magtrabaho bilang yaya. Kung hindi, paano siya makakapasok sa eksklusibong lugar na to? Chloe, anong ginagawa mo dito? Asawa ko ay si Nabisita at ako rin, hindi katulad mo. Katulong lang, nagsusumigasig pa rin para ligawan si A. Thorne. Ayaw kong makipagtalo sa iyo ngayon. Chloe, ano bang problema mo? Grace, inuutusan kitang linisin to ngayon din dahil sa wakas, ikaw ang tagalinis. Marami ka ng karanasan Sa anong karapatan? dahil nakapag-asawa ako ng mayaman. Ang asawa ko ay manager sa sanggay ng Thorne Enterprises. Kung may kakayahan ka, mag-asawa ka ng mayaman. Chloe, kung gusto mong maging babaeng spoiled, gawin mo yan sa pribado. Huwag kang magpakaloko sa publiko. Mahal, tingnan mo trato niya sa akin. Lagi niya akong inaapi ng ganyan. Hindi kanya nire-respeto. Hindi mo ba narinig ang kasintahan ko? Linisin mo to kaagad at magsorry ka ng nakaluhod. Patayin mo muna ako. Hindi ba't magkapareho ang singsing na yan kay Thorne? Sabi nila si Thorne at ang kanyang babaeng asawa ay may magkaparehong singsing. Siya kaya ang babaeng asawa ni Thorne mula sa pamilyang Thorne. Paumanhin, Ginang Thorne. Hindi ko kayo nakilala agad. Asawa ko. Mali kayo. Grace, itong babae, buntis nang hindi kasal. Paano siya magiging asawa ni A. Thorne? Hindi magkakagusto si A. Thorne sa babaeng tulad niya. Pero ang singsing na iyan ay kay A. Thorne. Limited edition yan. Imposibleng makakuha niyan. May narinig akong pumasok sa piging para magnakaw at nahuli ng mga gwardiya at pinaalis. Baka, asawa ko. Noong nagtatrabaho si Grace sa hotel, may masamang ugali na siya. Ninakaw niya siguro ang singsing. At saka, kung tunay siyang asawa ni Thorne, bakit wala siyang suot na mamahaling brand? Wala man lang siyang magarbong damit. Ang lakas ng loob mo. Magnakaw ng singsing ni Ginang Thorne. Grace, hindi ka lang nagbuntis ng hindi kasal. Ngayon nagnanakaw ka pa. Chloe, tumigil ka sa pagkukunwari. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito. Eh ano ang paliwanag mo? Saan galing ang singsing na ito? Huwag mong sabihin, binigay ito ni A. Thorne sa iyo. Siyempre, Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Grace, kung magdadahilan ka, gawin mo namang kapanipaniwala. Noong nasa universidad ka pa, puro lalaki ang kasama mo. Nag-drop out ka. Masamang buhay ang ginawa mo. Ngayon nagnanakaw ka na. Nagpapanggap bilang miyembro ng pamilyang Thorne. Nahihiya ako na naging kaklase kita. Palayasin niyo siya, asawa ko. Kunin natin ang gamit ni A. Thorne ngayon. Baka ngayon, mapansin na tayo ni A. Thorne. umalis ka. Chloe, ibalik mo sa akin ang singsing. Ang kakatawa mo. Sa iyo ba ito? 1,000 beses na kitang pinaalalahanan. Ito'y regalo sa akin ni Ethan Thorne. Nagkukunwari ka pa rin. Nangangahas ka pang nakawin ito. Hawakan siya, papaghintayin natin siya. Kapag nalaman ito ni Ginoong Thorne, tiyak na gagantimpalaan tayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mga babaeng katulad mo, nararapat hubaran at itapon sa kalye. Malaman ng lahat ang babaeng nabuntis ng hindi pa kasal.
at nagnakaw kung ano ang kahihinatnan niya. Nangahas kang sipain ako. Grace, sa tingin mo ba ang anak mo kung malaman nitong masama ang ina nito? Sisihin ang pagpili sa iyo bilang ina. Ngayon, sa ngalan ni Direktor Thorne at ng kanyang asawa, papatigan kita ng leksyon. Nararapat sa mga tulad mo ang parusa. Dapat kang mahiya. Grace, hindi mo ba ito inasahan? Ngayon nasa kalagayan mo na ako. Tigilan mo ako. Mahal ko. Nakarating ka na. Ayos lang. Nandito ako. Ay, Thorne, huwag kang makikampi. Lahat ng ito ay sinimulan ni Grace. Mahal, tama ba ako? Ako, hindi ako. Mahal, ikaw ang kanang kamay ni E. Thorne. Pinagkakatiwalaan niya ang salita mo. Stang ina, tumigil ka. David, pangahas mong hinampas ako. Isang tuluyang ligo ka. Thorne, wala akong kinalaman sa kanya. Hindi ko siya kilala. Hindi ako asawa niya. Hindi ba kayo malapit? Nang tulungan mo ang babaeng ito, manakit ng asawa ko. Ang tapang mo noon. Mali ako. Di ko nakilala si Cora Thorne. Nagkamali ako. Ipatawad mo ang buhay ko. Ang babaeng buntis. Paano siya naging Elbert Thorne? Gusto mong ako mismo ang gumawa? Kunin mo na ang gamit mo at umalis sa Viridia City. Ayokong makita ka. Dito muli. Thorne, mahabag ka. Ipatawad mo ang buhay ko. Lahat ay dahil sa kanya. Nagsinungaling siya sa akin. Sabi niya hindi siya Thorne, kaya nga ako naglakas loob gawin ito. Mahal, ano ba nang sinasabi mo? Asawa mo ako. Bakit ako sinisisi? Kudas ka. Sino ba asawa mo? Yukod kayo sa asawa ni Director Thorne. Palabasin niyo sila. Thorne, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Grace, nagkamali ako. Nagsisisi talaga ako. Hindi dapat kita inasinta. Hindi ko dapat sinabing, ipinagbili mo ang sarili para sa lola mo. O nagbuntis ka ng hindi kasal. Pakiusap, bilang magkaklase. Makikiusap ka kay Thorne para sa akin. Talagang nagsisisi na ako. Kaklase. Pasensya na. Noong kolehiyo, laging mo akong inaapi. At nang magkita ulit tayo, paulit-ulit mo akong inilay. Chloe, paano ka makakapagsisi ng totoo? Takot ka lang. Tama na yan. Bilisan niyo siyang palabasin. Naiinis na ako sa kanya. Munting Grace, pasensya na. Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa pag-ayos ng inyong kasalan. At hindi ko nabigyang pansin nararamdaman mo. Para sa akin ba ito? Tama ka. Dapat ay ipapakilala kita sa hapunan bilang aking asawa, ang bagong misis ng pamilyang Thorne. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Hindi ko akalain. Siya pala ang Mrs. Thorne. Pero dahil sa pagbubuntis niya, mabuti lang siyang tratuhin ni Thorne. Dahil buntis siya, hindi ba ganoon? Nakakapanibugho naman. Ni hindi ka ba makabuo? Kapag ipinanganak na to, ligtas na ang kanyang kapalaran. Totoo nga, ang pagsakay sa iba para umangat. Sa huli, dahil lang sa bata. Pero, swerte lang siya. Asawa ko si Grace. Ingat ka sa mga sasabihin mo. Ang labanan si Grace ay paglaban sa pamilyang Thorne. Ethan Thorne. Ang handaan ba ngayon ay talagang para sa akin? Ginoong Thorne, narito na si Anna Fiona. Papasukin mo siyang mag-isa. Alam mo ang ugali niya kung hindi mo siya salubungin. Sige, tayo na. Munting Grace, sumama ka sa tauhan para magbihis. Lagyan mo ng gamot. Babalik ako agad. Binibining Fiona. Ganito na ba kayo kalapit na ganyan na ang tawagan? Malamang siya ang tunay na pag-ibig ni Thorne. Binibining misis. Magbihis na tayo at lagyan ng gamot. Grace, bakit ka nagbubulay-bulay? Antang-antang ka lang niya. Isang laro lang ito para sa kanya. Siya ang kagalang-galang na G-Thorne, at ako'y isang buntis lamang. Maghahanap ako ng pagkakataon na umalis mamaya. Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Tatawag ako ng doktor. Ayos lang ako. Tara na. Magsisimula na ang piging. Tara na.
Isasama kita sa bulwagan. Talagang maganda siya. Magiging masaya ito. Kilala si Ginang Fiona sa mga sosyalan ng Veridia City. Sa maapoy na pag-ugali, ayaw niya sa mga babaeng kunwari mahina. Ginang Fiona, kapag nakita si Grace ng ganito, gusto siyang wasakin ito. Naalala ko noon, may nagkunwaring mahina sa harap niya. Itinapon niya ito sa dagat para pagkain ng isda. Nakakatakot isipin. Nagtaturo ka ba sa akin kung paano umasta? Makinig kayong mabuti lahat. Si Grace, nasa ilalim na siya ng proteksyon ni Queen Thorne kapag may umabala sa kanya. Makakasama sila. Ikaw ba ang asawa ni Ethan? Si Ethan, pamilyar na pamilyar ang tono. Oo. Pero huwag kang mag-alala. Maaari kong iwan ang pwesto ko sa'yo. Dahil sa huli, ikaw at si Ethan Thorne ang para sa isa't isa. Nagkakamali ka ba? Anong ibig mong sabihin? Grace, papakilala ako. Ako si Queen Thorne. Ang nakatatandang kapatid ni Ethan Thorne. Pangunahing kapatid. Kakagaling ko lang sa abroad. Normal lang na di mo ako kilala. Anong problema? Manugang kong mahal? Nagsiselos? Hindi naman. Ang party ngayon. Ang handog na ito ay para lamang sa iyo. Ngayon ay ipapahayag ko. Sa harap ng lahat. Si Grace, ang tunay kong asawa, tanging siya lamang, ang reyna ng pamilya Thorne. Ang sinumang lumaban sa kanya, ay kalaban ng pamilya Thorne. Manugang, huminahon ka. Si Thorne ang nag-ayos ng salusalong, mukhang sosyalang, pagtitipon, sa totoo lang, para lang patunayan ang kanyang estado. Halatang halata ang pagkagusto niya sa'yo. Kapag may imapang salita, mabubuwisit ang Kanyong Lee. Natahimik ka bigla. Wala ka bang sasabihin sa manugang mo? Ale, Kahit anong pilit di mo pa rin magawang magsalita. Karapat dapat ka talagang matandang binata. Bastos, kasalanan mo lahat ito. Na-blacklist ako sa trabaho. Papatayin kita. Layas, ayaw na kitang makita. Graciana, sinira mo ang buhay ko. Babawian kita. pagod ka na ba? Umuwi na tayo ngayon din. Wala akong konsiderasyon. Kukunin ko na ang kotse. Hindi ka ba yung kaklase ng hipag mo, ang masamang siklo? Thorne, pakiusap. Maawa ka sa akin. Nagkamali talaga ako. Hindi pa ba kita napagsabihan? Ayaw na kitang makita. Layas ka. Grace, masamang tao ka. Kasalanan mo lahat. Ako ang pipiliin ni Thorne. Hindi ako pababayaan ni David. Sinira mo buhay ko. Gusto kong mamatay ka. Grace, Ang sakit nito. Grace, kung hindi kita papatayin, papatayin ko rin ang sanggol sa tiyan mo. Leo, ihatid mo. Si Chloe sa presinto. CJ, Walang galang na bata. Ano nang nangyari dito? Munting Grace, paano siya nagkaroon ng contractions at naoperahan? Kasalanan ko. Dapat pinagtanggol ko siya. Thorne, huwag magmadali. Mabubuti ang asawa mo. Doktor, ano ang balita? Nagkaroon ng malubhang pagkabigla si Madam Thorne at dumudugo. Kritikal ang kalagayan, maging handa sa masama. Ano? Ano man ang mangyari? Dapat ligtas ang ina at mga anak. Alam ko, gagawin namin ang lahat. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Kakakita pa lang namin kailiit na Gracia. Paano? Nangyari ang ganitong bagay? Inay, magiging maayos si Gracia. Malikayang bati. Ligtas ang ina at 3 sanggol. Sa wakas, ang pamilya Thorne ay magkakaroon ng mga tagapagmana. Doktor, kamusta ang asawa ko? Lil Thorne, kumalma ka muna. Stable na ang asawa mo. Kailangan niyang magpahinga. Ngayon.
Gracia, gising ka na. Nasaan ang asawa ko at mga anak? Ligtas ang mga sanggol. Malusog ang 3 sanggol ng ipanganak. Nasa incubator na sila ngayon. Gising ka na pala, Gracia. Salamat sa Diyos at ligtas ka, pati mga sanggol. Kakapanganak lang ng hipag ko, masayang masaya tayo. Naging tanga ako. Maghahanap ako ng nutritionist para sa'yo kaagad, para gumaling ka. Binibining Vera, sa pagbalik mo ngayon, plano mo bang simulan ang national tour mo? Hindi yun ang prioridad ko. Bumalik ako para makita ang dating kaibigan. Masasabi mong, platonic love ko siya. Platonic love. Tagapagmana siya ng Veridia City, L. Thorne. Vera, Anak Grace, may problema ba? Napapansin kitang laging. ako. Ethan, may oras ka bang makipagkita bukas? Anak, may mensahe ka. Tuwang-tuwa siya nang makatanggap ng mensahe kay Vera. Baka si Ethan at Vera. Nanay, sino si Vera? Dati kaming magkapitbahay ng pamilya nila. Noong bata pa sila, itinakda ko silang magpakasal. Marahil kaya, nagkaroon siya ng maling akala. Huwag kang mag-alala, anak. Kapag siyang bastos na Ethan, ay may ginawang kalokohan, itatakwil ko siya at paluin ng husto. Nanay, naniniwala ako kay Ethan. Anak, gusto mong lumabas tayo? Makakapag-isip tayo ng malinaw. Huwag na po, nanay. Ako na lang pupunta. Bibili ako ng gamit para sa mga bata. CJ, Ang lahat ng mga damit na ito, ang gaganda. Magugustuhan ng 3 bata ang mga ito. ikaw si Grace. Ikaw. Ikaw si Vera, di ba? Miss Grace, hindi ko inasahang maaalala mo ako. Isang karangalan ito para sa akin. Pero hindi ko alam kung handa kang ibalik sa akin si Ethan Thorne. Kasal na kami ni Ethan Thorne. Ang pag-aasawa namin ay dahil sa pagmamahalan. Wala namang dapat ibalik. Tunay na pag-ibig. Magkabata kaming dalawa. 12 taon kaming nagkasama. Isang babaeng, bigla na lang dumating. Anong karapatan mong agawin ang lugar ko? Sa pag-ibig, hindi mahalaga kung sino ang nauna, kundi ang nararamdaman. Miss Grace, dapat mong malaman ang iyong lugar. At huwag lumampas sa hangganan. Kung hindi lang dahil sa 3 anak ninyong magkasama, hindi kanya titingnan ng diretsyo. Hindi kasangkapan ang mga anak ko. Humingi ka ng paumanhin. Ikaw si Vera. Si Vera nga talaga. Paano ka nahulog? Itinulak mo siya. Bakit mo itinulak si Vera? Gusto mo ba siyang patayin? Ni hindi ko siya nahawakan. Nagsisinungaling ka. Malinaw kong nakita. Na itinulak mo siya. Si Vera ay sikat na pianist sa buong mundo. Kung maibalagbag mo ang kamay niya, kaya mo bang panagutan to? Sa tingin ko, malinaw na. Inggit ka sa ate nating si Vera. Ay, Thorne. Ano nang ginagawa mo rito? Kakatinulak mo lang kay Vera. Eksakto. Itinulak niya si Ate Vera. Nakita naming lahat. Ethan, okay lang ako. Huwag mong sisihin si Miss Grace. Hindi niya alam ang totoo. Marahil, sinilaw siya ng galit kaya niya ako inatake. Okay lang, pinapatawad ko na siya. Hiha, hindi ko. Sinubukan niyang dakmain ako, pero nabigo siya, at siya mismo ang nahulog. Ganun ba? Ethan, nasaktan ako. Pwede mo ba akong ihatid? Siyempre, Ethan Thorne. Meron bang, sa inyo ni Vera, isang tabing na pag-ibig, mula noong bata pa kayo? Ethan Thorne. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Ethan, gusto mo bang pumunta sa apartment ko? Ang tagal na ng huli nating pagkikita. Gusto kitang makausap. Ethan. Miss Grace, samahan natin siya. Dahil sa totoo lang, alam kong hindi mo alam ang mga kwento ng kabataan niya. tawagin mo siya Mrs. Thorne. Ethan, niloloko mo na naman ba ako? O sige na nga, huwag kang magalit, kahit may nagawa si Miss Grace.
Napagkakamali ngayon. Tapos na iyon. Pag uwi mo, huwag mo na siyang pagalitan. Asawa ko siya. Siyempre hindi ko siya sisisyan. Kung ikaw naman, anong karapatan mong pintasan siya? Ethan, ikaw. Vera, akala mo bata nga ako? Hindi ko ba matanto kung sino ang nagsisinungaling? Babalaan kita. Asawa ko siya. Ako ba ang naglagay ng sugat na to? Anong mapapala ko? Rito. At saka, maraming taong nakasaksi. Gusto mong i-check ko ba ang CCTV ng mall? Ikaw. Bakit mo ako inipagtanggol? Kanina. Gusto kong malaman hanggang saan ang kakayanin mo sa pagbaluktot ng katotohanan. Uulitin ko. Huwag mong subukan. Nagulungin ng asawa ko. O sisirain kita. Grace. Ang sama mo. Kaya, ang nangyari kanina ay palabas lang sa harap ni Vera. Akala ko, hindi ka na nagtitiwala sa akin. Asawa kita. Sino pa ang pagkakatiwalaan ko? Huwag kang magbiro. Itatanong ko, bakit kang umiti nang makuha mo ang mensahe niya noong isang araw? At saka, ano ang ginawa mo kinabukasan? Nag-uusap kami tungkol sa negosyo nung araw na iyon. Pero ngayong bumalik na siya sa bansa, mas malakas na ang impluensya niya. Kaya, ipinakuha ko sa kasamahan niya ang pag-asikaso nung usapan. Kinabukasan, pumunta ako sa kumpanya para sa mga kontrata. Hindi ko naman siya nakita. Sige. Maniniwala ako ngayon. Wala ba akong premyo? Malapit na ang ika-200 araw ng pagsasama natin. Siyempre. Pero, Ano? halikan mo muna ako bago ko sabihin. Nay, ano ang ginagawa mo rito? Aanyayahan sana kita. Sa spa bukas. Mukhang, naabutan ko pang may ginagawa. Hindi naman. Sasama ako. Sa spa mamaya. Papagandahin kita, ngayong araw. Para mabulagan, ang lalaking iyon. Kayong naman. Ano na naman ang balak ninyo? Ikaw nakabit, sinamantala si Vera nang nasa abroad para nakawin ang nobyo niya. Alam mong, magkasintahan sila ni Athorne. Ginugo pa rin siya. Alam mong may sabit siya. Nakakadiri. Walang hiya. Sino ang may lakas ng loob manira sa manugang ko? Sino ang may lakas ng loob na apihin ang manugang ko? Matandang bruha ka. Lumabas ka rito. Wala kang pakialam dito. Mga pulubi. Tingnan mo ang kanilang gula-gulanit na damit. Paano sila makakabili dito? Sigurado akong pumunta lang sila para magpanggap na biktima. Kapareho ng ina. Gayon din ang anak. Bantayan mo ang iyong bibig. Patuloy mo kaming inaapi. Wala ka bang pinag-aralan? Galing pa sa kabit. Mas marami kaming etiketa kaysa sayo. Kabit, kasinungalingan. Ang kapatid mo bang si Vera ay kasama ni Ethan Thorne bago umalis ng bansa. Pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin siya nagtagumpay, kaya taunan siya. Sino ba talaga ang gustong maging kabit? Alam ninyong lahat ito. Ikaw, hindi mo ba nakikita na wala kang maipagmamalaki kumpara sa kanya? Mga kapatid, huwag ninyong pakinggan ang kasinungalingan niya. Kung saktan ninyo si Vera, babayaran ninyo ng aral na hindi ninyo malilimutan. Ano ang gagawin natin? Umatras muna tayo. Nababaliw ka na ba? Pinagsasabihan mo ang mga tagahanga mong atakihin ang asawa ni Ethorne. Kung malaman ng mga Thorne, itatapon kita sa ilog, kasama ng lahat ng gamit mo. Ngayon din. Walang ebidensya, wala akong aaminin. Kusa ang aking mga tagahanga na kumilos ng mag-isa, wala akong kinalaman dito. Alam ng lahat na, ikaw ang nag-udyok sa kanila. Tanging langit at tayo ang nakakaalam. Kung tahimik ka, walang makakaalam. Hoy, pag-isipan mong mabuti ang mga ginagawa mo. O siya nga pala, nagpadala si Athorne ng imbita sa kasal. Mag-ingat ka, huwag ka nang gumawa ng gulo. O kahit ako ay hindi na makakapagtanggol sa'yo. Pakakasalan ni Ethan ang nakakadiring babae. Impossible. Kailangan kong humanap ng paraan para pigilan ang kasal na iyon. Hoy, imbestigahan ang pamilya ni Grace. Siya ba ang asawa ni Athorne? Ang ganda niya talaga. Narinig kong si Athorne ay sinama ang kababata niya.
Sa isang tabi ang asawa niya. Sa kabila naman ang matalik na kaibigan. Nasuri niyo na ba ang lahat? Napatunayan niyo bang si Grace ay nasa dressing room na ito? Siyempre naman, nakita naming pumasok siya ng sarili naming mga mata. Para malaman mo pagkatapos nito. Utang mo sa amin ang 500,000. Naisahan na naman siya. Anak, kumalma ka. Kapag nahuli na natin, yang walang kwentang si Grace, tutuluyan na natin siyang pagsamantalahan. Kayo ba ang tiya at pinsan ni Grace, At sino ka naman? ang taong magbabayad sa inyo? Makalawa ay ikakasal na, sina Grace at Ethan Thorne. Responsibilidad nyo ang pagbenta sa kanya. Walang kahit sentimo ang mawawala. Gawin mo ng madalian mamaya. Kapag inilabas mo na siya, dalhin mo sa pinakamalayong lugar. Patayin mo na lang kung kinakailangan. Hay, hinay-hinay lang. 200,000 dolyar ang binayad ng barangay para bilhin siya. Kapag pumasok siya doon, hindi na siya makakalabas. Magtiwala ka sa akin. Pagkatapos nun, mapupunta na ang pera sa mga account ninyo. Malayo pa ang kasal. Matulog ka muna. Natulog na naman ang walang kwentang to. Di na natin kailangan patulugin. May kakaiba dito. Bakit ang dali nating nakalusog? Sino ka? Ikaw. Hindi ikaw si Grace. Nasaan si Grace? Paano nangyari to? Tita, hinahanap niyo po ba ako? Pinsan, binibining Vera. Matagal na din nagkita. Grace, tanga ka talaga. Nakita kong pumasok ka. Ganyan ka kababo, hindi mo pa ba naano? Ang Grace na sinusundan mo ay isang taong inupahan ko, magpanggap bilang ako. Nandoon kami ng asawa ko, sa kabilang kwarto nanunood. Pok, pangahas mong nilinlang kami. Aray, ang sakit, bitawan mo ako. Hinaampos mo ang asawa ko sa harap ko? Gago, kung lalaki ka, bitawan mo ako. Papatayin ko kayong lahat. Grace, magdadugo tayo. Paalisin mo ang mga pinsan mong si Mark ngayon din. Pagkatapos ka naming alagaan, ng ilang taon, mahabag ka naman. Tayo'y magpatawad. Magkadugo. Tita Maria, pag sinasabi mo ito, hindi ka ba nahihiya? Namayapa ang magulang ko. Ipinagkatiwala ako ng nanay ko. Pero ninakaw mo hindi lang ang pinaghirapan kong pera. Puro pananakit at paghamak. Sinubukan mo pang ipagbili ako. Pangahas mong sabihin, tayo'y magkadugo. Hindi. Hindi. Binibining Vera, hindi mo kami pwedeng iwan. Ikaw ang nag-utos nito. Hindi mo nga masagip sarili mo. Tutulong ka pa sa dalawang ito. Grace, akala mo ba ipanalo ka na sa laban na ito? Mga kapatid, para sa aming kapatid na Vera, bubutain natin ang lugar na ito. Pok, pangahas mong agawin ang lalaki ng kapatid naming Vera at magpakasal. Hindi ko siya pakakawalan. Vera, hindi pa sapat ang pagpapagamit mo. Sa mga fans mo, uulitin mo pa. Panggugulo, huwag kang magsinungaling. Ang mga tagahanga ko ang pumunta para ipagtanggol ako. Vera, akala mo ba tanga kami? Ethan, hindi mo pa ba naintindihan? May pera at kapangyarihan ako at impluensya sa buong mundo. Si Grace ay hindi karapat-dapat sa'yo. Vera, akala mo ba ang mga tagahanga mo ang makakapigil sa amin? Anong gagawin mo? Titingnan ko kung sino ang may lakas. Sirain ang kasal ni Ethan. Bagong Thief Thorne, ginamit lang niya ang anak para makapasok sa pamilya. Kahit mahuli man kami, mga menor de edad kami, hindi nila tayo mapaparusahan. Sino ba ang may pakialam? Mga walang utak na tagahanga. Ang tapang mo ah. Papasukin ko kayong lahat sa bilangguan. Tingnan natin kung gaano katagal. Matatag ang tapang mo. Nakalimutan kong sabihin, ang legal na team namin ay hindi natatalo sa kaso. Nagkamali ako. Bitawan mo ako. Ethan, anong meron sa kanya at pinatatanggol mo ng ganito? Asawa ko siya. Para sa akin, siya ay mabait, mahinahon, malaya at matatag. Ikaw, sa lahat ng talento mo, kumpara sa kanya, hindi mo kayang aipantay kahit kalkalin ang sapatos niya. Impossible. Talagang imposible to. Bulag ka siguro. Impossible. Ethan, tingnan mo ako. Ako ang pinakamamahal mo. Tingnan mo ako. Mga gwardiya,
Alisin niyo ang mga taong to sa harap ko. Opo. Ethan, Ethan Thorne. Tinatanggap mo ba si Miss Grace bilang iyong asawa? Sa yaman o hirap, sa ginhawa o kahirapan? Na laging kasama niya, at hindi siya pababayaan upang mahalin at protektahan siya habang buhay. Oo, Miss Grace, tinatanggap mo ba si Ethan Thorne bilang iyong asawa? Sa unos o ginhawa, sa kalusugan o karamdaman? Na laging magkasama hanggang kamatayan, at tapat na ibalik ang pagmamahal niya? Oo. mahal kong asawa. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Puno mo ito ng kulay. Sa mga darating na taon. Ikaw lang at wala nang iba ang nais kong makasama. Grace, mahal kita. Mahal din kita. Ngayon ay dumating na ang pinakahihintay na halik. Halik! Anong problema? salamat sa langit. Ang aking mabait na manugang, buntis siya.